Class Muse, pangunahan mo ang unang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga, Blessed Filipino Tuwan. Bago kayo maupo, ay pakiayos ang inyong mga upuan at pakipulot ang mga kalat sa inyong harapan. Ngayon ay maaari na kayong umupo. Kumusta kayo, Blessed Filipino Tuwan? Okay, mabuti. Class monitor, pakitala ang lumiban at mga hindi lumiban sa klase. At pakibigay sa akin ang attendance pagkatapos ng klase. Ngayon, ay magbabalik-aral muna tayo. Bago tayo pumunta doon sa ating talakayan, ay magbabalik-aral muna tayo. Sino ang makapagbibigay ng ating napag-aralan nung nakaraang tagpo? Magtaas lang ng iyong kanang kamay. Ikaw, yes, binibini. Magaling. Ang ating tinalakay noong nakaraang tagpo ay tungkol sa pares minimal. So, ano nga ba ang pares minimal? Diba? Ito yung magkapareho ang tunog na salita, ngunit magkaiba ang kanilang kahulugan. So, naintindihan lang po ba ang ating tinalakay noong nakaraang tagpo? Magaling. So, ano nga ba ang mga halimbawa ng pares minimal? Sino makapagbibigay ng halimbawa? Yes, ikaw, Ginoo. Magaling. Tama, no? Yun ang mga salita ng pares minimal. So, ngayong araw, bago tayo lumako sa ating talakayan, ay magkakaroon muna tayo ng isang maikling aktibidad. Meron ako ditong dalawang larawan. So, ganito ang panuto. Ang dalawang larawan na aking hawak ngayon ay tukuyin ninyo ang mga nasa larawan ng sabay-sabay. Naiintindihan lang po ba ang panuto? Okay, magaling. Sisimulan na natin. Unang larawan. Magaling. Pangalawang larawan. Magaling, magaling. Okay. Ngayon, bago tayo mag-uumpisa sa ating talakayan, ay alamin muna natin ang mga layunin ng ating talakayan ngayong araw. Pakibasa ang mga layunin ng sabay-sabay. Okay. Makamtan lamang natin dito kung ang lahat ay magbibigay ng kanilang puso. Ano nga ba ang puso? P para sa inyong partisipasyon, U para sa inyong unawa, S para sa inyong seryosong pakikinig, at O para sa inyong organisadong gawain. Maasahan ko ba ito sa inyo, Blessed Filipino Tuwan? Mabuti. Ngayon, ay sisimulan na natin ang ating talakayan. Ang paksa natin ngayong araw ay tungkol sa diptonggo sa Pilipino. So ano nga ba ang diptonggo? Pakibasa ng kahulugan ng sabay-sabay. Okay. So, ang diptonggo ay tumutukoy sa pinagsama-samang tunog ng iisang pantig na ang isang patinig na, ano nga ba yung mga patinig? A, E, I, O, at U. So, itong mga tunog na ito ay mga patinig. At ito ay nilalapatan ng malapatinig na W at Y sa iisang pantig. So, ang diptonggo ay isang patinig at isang malapatinig sa iisang pantig. So, kabilang sa mga tunog na ito ay ang mga sumusunod. Basahin ninyo yung sabay-sabay. Okay. So, ito ang mga tunog na aw, iw, ay, uy, at uy. So, ano nga ba ang mga halimbawa ng diptonggo? So, mahalagang magitin na nagkakaroon lamang ng diptonggo kung ang isang patinig at ang isang malapatinig, yung W at Y, ay magkasunod sa isang pantig. So, narito ang mga halimbawa ng diptonggo. Unang halimbawa, pakibasa. Okay. Pangalawang halimbawa, pakibasa. Okay. Sa unang halimbawa, so nakikita ninyo ang dalawang halimbawa na ang salitang aliw ay meron siyang pantig na dalawa, no? A at liw. So, ang diptonggo ay ang tunog na iw. Dahil ang tunog na ito ay nasa pantig na liw. O, diba? Tapos sa pangalawa, ang halimbawa ay salitang kahoy. At ang kahoy ay may dalawang pantig, ang ka at ang hoy. So, ang diptonggo ay ang tunog na oy. Dahil ang tunog na ito ay nasa pantig na, hoy. Magaling. So, sino ba ang makapagbibigay ng mga halimbawa ng diptonggo? Pakitaas ang inyong kamay. Oh, yes, ikaw, binibini. Magaling, bigyan natin siya ng 3 bagsak. 1, 2, 3. Isa pa halimbawa. Magbigay ng isa pa halimbawa. Yes, ikaw, Ginoo. Tama, magaling. Bigyan natin siya na wave clap. Ganito ha. 1, 2, 3, wave. Okay. Batid ko na alam na ninyo at magaling na kayo sa mga halimbawa, no, ng diptonggo. Ngunit, sa kabilang dako,
hindi maituturing na diptongo kung ang tunog ay magkasunod lamang ngunit hindi nabibilang sa iisang pantig. O bakit nga ba? Narito ang halimbawa. Pakibasa, sino gusto bumasa? Yes, ikaw Binibini. Pakibasa ang halimbawa. So, di ba? Klaro no, na ang salitang aliwalas, ang salita ay may iw, no, sa salitang aliwalas. Ngunit wala itong diptongo. Bakit? Dahil ang titig na I at ang malapatinig na W ay hiwalay sa pagpapantig na salita. Di ba? Nakikita niyo ang pantig na A, li, wa, las. So magkahiwalay ang patinig na I at ang malapatinig na W. So hindi siya matatawag na diptongo dahil kung pagpapantigin mo ang salitang aliwalas ay magkahiwalay ang I at ang W. Naintindihan lang po ba? Okay, ngayon, magbibigay or sino makapagbibigay ng isa pang halimbawa ng salita ngunit wala itong diptongo. Sino? Yes, ikaw Binibini. Yes, tama, no? Magaling. So, naintindihan lang po ba? Ang halimbawa kung bakit hindi na matatawag na diptongo ang isang patinig at isang malapatinig na magkahiwalay sa isang pantig. Naintindihan lang ba? Okay, magaling dahil naiintindihan nyo na ninyo? At meron ba bang kayong mga katanungan? Meron ba? Wala na po ba? Okay. Ngayon, sino ang makapagbibigay ng buod sa ating tinalakay ngayong araw? Bibigyan ko ng putos. Sino? O ikaw, Binibini. Okay. Magaling. Bigyan natin siya ng 3 bagsak. 1, 2, 3. Ngayon, batid ko na, alam na ninyo ang ating paksang tinalakay ngayong araw ay dadakot tayo sa inyong gawain. So, narito ang inyong panuto. Sumulat ng isang maikling tula na tula na isa o dalawang saknong at may 4 na taludtod. So, dapat sa inyong tula ay meron akong makikitang 3 o 5 diptongo. Maaari kayong pumili ng paksa na gusto ninyo. Naintindihan lang po ba ang panuto? Okay, magaling. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto. Pakisulat para ito sa kalahating papel. So, narito ang inyong, bago kayo magsisimula, ay narito ang inyong rubrics. So, sa inyong rubrics sa pagsusulat ng tula, ay sa pamantayan, nilalaman, dapat ito ay malinaw ang paggamit. Meron itong 5 puntos sa organisasyon, wasto ang paggamit ng wika at gramatika, at meron itong 5 puntos. At sa pagkamalikhain naman, dapat ay orihinal at may pagkamalikhaing gawa. So, meron itong 5 puntos. So, ang kabuuan ng puntos ay 15 puntos. So, dapat ay nakasunod kayo sa rubric. Ngayon, naintindihan lang po ba ang inyong gawain? Okay ba? Ngayon ay magsisimula na ang inyong oras. Okay. Sa inyong pagtataya, sa parehong papel, narito ang inyong pagtataya. Sa parehong papel, ay basahin, narito ang panuto sa inyong pagtataya. Basahin na mabuti ang bawat salita at lalagyan ng check kung may diptongo at X naman kung walang diptongo. So, isulat muna ang salita bago ang sagot. Malinaw lang po ba ang inyong gawain? Okay, magaling. So, narito ang mga salita. So, isulat muna ninyo ang salita bago ninyo sagutan. At bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sa inyong pagtataya. Ngayon, itapos na ang inyong oras. Pakipasa ang inyong mga papel dito sa harapan. At sa inyong takdang aralin. Narito ang inyong takdang aralin. Gumuhit kayo ng 10 bagay na makikita sa inyong tahanan na may taglay na diptongo. Diba? Yung mga nabanggit natin kanina, yung pinapakita ko sa inyo, pwede kayo kumuha doon ng halimbawa. So, sa isang buong papel ninyo ito, isusulat. Naintindihan lang po ba? At ipakipasa ito sa susunod nating tagpo. Naintindihan lang po ba ang inyong takdang aralin? Okay. So, yun lang po ang ating talakayan ngayong araw. Nawa po ay sa susunod ay hindi nyo makakalimutan ang ating tinalakay ngayong araw. Maraming salamat. Tumayo kayong lahat para sa ating panapos na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo, purihin natin ang Panginoong Hesus ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo, paalam, Blessed Filipino Tuwan. Bago kayo umalis sa silid-aralan, pakiayos ng inyong mga upuan at pakipulot na rin ang mga kalat sa inyong harapan.